Storm surge ang naging problema sa mga lugar na unang napinsala ng Super Typhoon Uwan. Kasama dyan ang probinsya ng Aurora kung saan mismo naglandfall ang bagyo. Maging ang Bicol Region nakaranas ng biglaang sobrang pagtaas ng tubig bago pa man tumama sa lupa ang bagyo. Magbabalita, Simon Gualvez. Ganyan kalakas na hangin at ulan ang gumising sa mga residente ng Virac, Catanduanes nitong linggo. Nasa ilalim ito ng Signal number 5 kahapon dahil sa Super Typhoon Uwan. Sa bahaging ito, kita ang malakas na pagwasiwas ng hangin. Ang boulevard niya ito, hinampas na ng dambuhalang mga daluyong o storm surge. 35. Pati sa Barangay Gogon, sumabay ang rumaragasang baha sa ulan at hangin. Sa San Miguel, Catanduanes naman, bumaha kaya halos bubong na lamang ang makikita sa mga bahay sa Barangay District 3. Pero sa bayan ng Pandan, na-wash out na ang ilang bahay sa tabi ng dagat. Nagkalat ang mga bubong at dingding na inanod ng baha. Umapaw na naman ang mga daluyan ng tubig dahil sa lakas ng ulan sa bayan ng Panganiban. Sa Camarines Sur, hinampas na rin ng matataas na alon ang bahaging ito ng Karamuan. Halos lamunin na ng dagat ang mga kinatatayuan ng bahay. Sa bayan ng Nabua, sinuong ng mga rescuer ang abot baywang na baha kahit madilim para sagipin ng mga residenteng natrap sa kanilang mga bahay. Katakot-takot na alon din ang humampas sa mga bahay sa gilid ng dagat sa Rapu-Rapu, Albay. Ang mga gusaling ito naman sa Kamalig, winasiwas na ng malalakas na hangin. Pero habang binabayo ang Kabikulan, ang Aurora ang tinutumbok ng bagyo. Sa Dipakulaw, nadala sa kalsada ang ilang bato dahil sa paghampas ng alon sa boulevard. Pati ang bakurang ito malapit sa dagat, hinampas din ng storm surge. Ganyan din ang naranasan sa Camp Rabina sa bayan ng Sabang. Halos isang palapag na bahay ang taas ng mga alon sa ilang lugar. Pasado alas 9 ng gabi ng linggo nang unang maglandfall ang super bagyong Uwan sa Dinalungan, Aurora. Magdamag pa nitong binayo ang probinsya. Nilipad ang mga yero, maging solar panels. Bago nito, maaga nang lumikas ang maraming residente. Tulad ni Wenchel, nakakapanganak pa lang. Baka po maabutan po doon ng baha. Siyempre po malapit po kami sa ilog, kaya nagwo-worry po kami para sa baby ko. Ang Isabela na muntik masapul ng mata ng bagyo, hindi rin nakaligtas sa malakas na hangin at ulan. Halos mag-zero visibility sa Etchagi patungo sa Santiago City sa Isabela. Mga kapatid, halos wala ng direksyon yung lakas ng hangin na bumabayo dito sa Santiago City sa Isabela. Sinasabihan din ito ng malakas na buhos ng ulan at mahigit ilang oras na rin itong nararanasan itong hagupit ng super bagyong Uwan dito sa lugar. Sa tala ng Isabela PDRRMO, aabot na sa halos 5,000 pamilya o lampas 14,000 individual ang pansamantala munang lumikas. Marami sa kanila nakatira malapit sa dagat at ilog o sadyang mabilis lang bahain ng lugar. 3 gate ng Magat Dam ang binuksan para makatulong na hindi umapaw ang level ng tubig dito. Naramdaman din ang bagyong Uwan sa La Union. Naputo lang sa nga ng maraming puno at bumagsak ang ilang poste ng kuryente. Mahigit 100 pamilya na nakatira malapit sa dagat ang binigyan ng temporary shelter sa Baknotan. Pero karamihan daw ng mga padre de pamilya hindi lumikas para magbantay sa kanilang bahay at mga bangka. Madaling araw naman kanina nang maramdaman ng bagyo sa Cavite. Ang Amaya Elementary School sa Tanza, halos mapuno ng 700 evacuees ang 4 na palapag na gusali. Ang ilan sa kanila, na-wash out ang bahay dahil sa malakas na alon. Nag-iba ang bahay namin, ma'am. Mga gamit namin nawala na, nadala sa dagat. Wala kaming na ng mga gamit. Ay yung baba, up and down yung ang baba, wala na. Nga gusto kong mangingi ng tulong na wala na kami titirahan. Gusto ko nga ni Mayor, sana matulungan kami. Kapatid, ako si Mon Gualvez para sa 1PH.